Breaking news, kahit na sa holiday ng mga kapatid nating Muslim at sa loob ng maraming buwan mula nang magka-ceasefire ang Israel at Hezbollah at kahapon lamang ang IDF ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike sa southern part of Lebanon. Tinarget nito ang capital city na Beirut. Ano ang natuklasan ng Israel? Bakit nila ito inatake? Ano ang nangyari sa naturang pag-atake? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng isang napakatamis na like at i-press na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong weekend? Ngayon ay June 7, 2025 at isang napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong airstrike na isinagawa ng IDF sa southern part of Lebanon, particular sa capital city nito na Beirut. Sa loob ng maraming buwan, buhat ng magka-ceasefire ang Israel at Hezbollah. At sa maraming ginagawang pag-atake ng Israel sa Gaza at hindi na rin gaanong nababanggit ang Hezbollah ng Lebanon. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, sumabog ang internet dahil sa balita na ang Israel ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike. Ang balitang ito ay kinumpirma ng mga dambuhalang news agency worldwide gaya ng BBC, maging ang CNN ay ibinalita rin ito. Naglabas ng larawan ang IDF resulta ng kanilang pag-atake. Nagliyab sa naturang lugar na ito kahit na gabi, nagliwanag. Nagsanhi ito ng sunog. Ayon sa IDF, hindi sila nagdalawang isip na atakihin ang lugar na ito. Base na rin sa pagmamanman at sa report ng kanilang intelligence na ang lugar na kanilang tinarget ay ginawa pala ng Hezbollah na kanilang aerial unit at hindi lang iyan. Sapagat ayon sa Israel, ang lugar na kanilang winasak mga kaibigan, ito pala ay factory ng Hezbollah na kung saan nagmamanufacture ito ng mga drones. Nako, malaking gulo ito. Kaya ayon mga kaibigan sa mga eksperto, kaya pala pumayag ang Hezbollah na magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel ay upang magpalakas ito at ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanilang mga arbas, hindi lang mga missiles, kasama na mga drones. Ito na ang pinakamalaking airstrike na isinagawa ng Israel sa Hezbollah sa Lebanon, buhat ng mamagitan ang United States of America na magkaroon sila ng ceasefire. At ayon sa ulat ng CNN at Reuters, na bago ikasa ng Israel ang kanilang operasyon, ay marami palang pagkakataon na nag-warning ang Israel. Paalam ito sa gobyerno ng Lebanon at lalong-lalo na sa mga sibilyan na lisanin ang naturang lugar sabagat magsasagawa sila ng malaking airstrike. Noong una ay hindi pa naniwala ang maraming mga sibilyan. Ito ang bagay na iniiwasan ng IDF ayon sa Israel na merong mga sibilyan na madamay. Kaya hindi lang isang beses na nagsagawa sila ng warning. Ayon sa ulat mga kaibigan, umabot ng 7 warnings ang Israel. At pagkatapos ng 7 warnings, nagsagawa ng malagim na airstrike ang Israel. At ayon sa ulat mga kaibigan, wasak na wasak man ang mga lugar, nagsanhi man ito ng mga sunog, pero walang casualties na naitala. Ito ang malaking pagpapasalamat ng Israel dahil nakinig ang mga sibilyan sa southern part of Beirut. Marami ang mga nagsasabi na kung nagpaalam ang Israel sa Lebanon, bakit hindi hinarang ng Lebanon ang puwersa ng Israel? Well, ganito kasi mga kaibigan, maging ang presidente kasi ng Lebanon na si Joseph Aoun, ayaw na rin ng Hezbollah.
Katunayan, maraming mga base militar ng Hezbollah o outpost ng Hezbollah ang winawasak ng puwersa ng Lebanon. At maliban pa riyan, ang presidente ng Lebanon ay kaalyado ni President Donald Trump at naniniwala at sinusunod nito ang request ni Donald Trump patungkol sa Hezbollah. Kaya kung tutuusin sa mga airstrike na isinasagawa ng Israel sa Lebanon, ito ay bilang tulong na rin sa gobyerno upang mawala na ng tuluyan ang Hezbollah sa kanilang bansa. Nang sa ganon, ang kinikita ng kanilang bansa ay walang kahati. Hindi na ito mapupunta sa mga militanteng grupo, kundi ito mismo ay mapupunta sa gobyerno ng Lebanon at malaki ang maitutulong ito para sa kanilang ekonomiya. At alam nyo ba mga kaibigan na ang mismong nagsabi na walang casualties sa isinagawang airstrike ng Israel, mismong spokesperson pa ng Lebanon's Military of Public Health? Kung ikukumpara natin mga kaibigan, ang mga report na sinasabi ng mga kalaban ng Israel gaya ng Gaza, iba ang kanilang inuulat. Katulad na lang ng pinakabagong airstrike na isinagawa ng Israel sa Gaza, ang nag-ulat, Gaza. Ayon sa Gaza, namaril pa ang Israel ng mga sibilyan habang ito ay nag-aabang ng mga ayuda o pumipila upang makatanggap ng ayuda. Taliwas naman ito sa sinasabi ng mga nakasaksi na kung saan hindi naman pala Israel ang nagsagawa ng pamamaril kundi mismong Hamas. Ngayon, dito naman sa ulat mga kaibigan mismo ng Lebanon, zero. Can you imagine? Zero casualties ang sinabi ng Lebanon's minister. Halimbawa, ang pangyayaring ito ay nangyari sa Gaza. Ano kaya ang ire-report ng Hamas at Gaza? Pero ganun pa man, kahit ganito ang iniulat ng gobyerno ng Lebanon, nag-warning pa rin ang Lebanon sa Israel. Ayon sa kanila, dahil sa ginawang airstrike ng Israel ay maaaring masuspinde ang kanilang pakikipag-cooperate sa United States of America at France upang tuluyan ng madisarmahan ang Hezbollah. Kinundin na rin ng presidente ng Lebanon ang ginawang airstrike ng Israel. Tinawag pa nga itong blatant violation of an international agreement. Pero ang mga pahayag ng presidente ng Lebanon ay sinagot mismo ng Israeli Defense Minister na si Israel Katz. Ayon sa kanya, Mr. President, there will be no calm in Beirut, no order and stability in Lebanon without security for the state of Israel. Tinutukoy mga kaibigan ni Israel Katz na hanggat merong threat sa Israeli people, ito nga yung Hezbollah, ay hindi raw magkakaroon ng kapayapaan sa Lebanon. Malaman at may mensaheng ipinaparating ang Israel sa presidente ng Lebanon. Tila nagpaparinig ito na kung gusto ng Lebanon na magkaroon sila ng kapayapaan sa Israel, ay sila na mismo ang pumuksa sa Hezbollah. Dagdag pa ni Israel Katz na napakalaki daw ng kanilang respeto sa Lebanon. Maging ang kanilang agreement of ceasefire ay nirerespeto nila. Pero patuloy raw silang magsasagawa ng aksyon kung merong mga threat para sa mga Hudyo. Dagdag pa ni Israel Katz na alam niya ang hangarin ng Lebanon. Isa sa mga hangarin ng Lebanon ay tuluyang disarmahan ang Hezbollah at yan ang bagay na magkapareha sila. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, karapat-dapat lang ba na atakehin ng Israel ang isang lugar sa Beirut na kung saan nagsasagawa ito ng drones at iba pang mga explosive device laban sa Israel? O ito ba'y isang kalabisan lamang? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito sa aking mga mahal na kababayan sa Lebanon, sa Israel, at sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.